Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo pong manood. Click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yan for today's video, Duterte nanganganib sa ICC. Kasi namimili guro na talaga baka papasukin na yung ICC sa ating bansa. Kasi guys, alam mo ng mga balita na nag-file ng resolusyon itong si congressman ng Manila ng 6th District na payagan na makapasok itong ICC para sa investigasyon sa EJK. So kasama niya nag-file itong si Rod Gutierrez na one rider party list. Kasama nito ni party list ito ni Coronel Busita guys, kung kilala nyo siya. At itong si Benny Abante, siya yung chairman ng human rights sa Kamara guys. So yan. Pero bago yan guys, nag-file na nung nauna itong mga Makabayan Black. Diba sila Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel. So ito kasi talaga mga oposisyon. Siyempre pag nag-file ito, alam naman natin na oposisyon yan, hindi ka lang magtataka na kung bakit siya magpa-file ng EJK. So, kasi alam naman natin na kalaban talaga ito ng mga Duterte. Pero yun na nga guys, ang nag-file ngayon, administrasyon. Kumbaga majority guys, kasama siya sa administrasyon o sa unit team. Kaya kakaiba to. Kung sa oposisyon na mga bayan black, okay lang. Hindi ka na magtataka, normal lang. Ito kakaiba. Kasi nga, sa administration sila. Kay BBM sila na ano. Kaya lumabas sa mga balita ngayon guys, ito sa Rappler. Sabi sa Rappler, more lawmakers urge Marcos government to cooperate with ICC probe into Duterte drug war. Yan guys, alaman ng mga balita ngayon. Tapos sa ano naman, ganun din, guys. Sa Philippine Star, ito naman ang nasa balita. Non-opposition House, lawmakers join calls for Marcos to support ICC probe versus Duterte. So, yan guys, talagang kakaiba, di ba? Ang sabi kasi nila, kailangan na makikooperate ang ating bansa dahil para ipakita sa buong mundo na nire-respeto natin ng mga international law, kagaya ng ICC. So, kung maalala nyo guys, kasi naging member tayo mula 2011 hanggang 2019, na kung saan ay nag-withdraw na itong si Duterte nung panahon niyang nakupo sa pwesto dahil nga iniimbestigan na siya ng ICC. So, ibig sabihin nito, dahil iniimbestigan na siya, ayaw niya pa imbestiga, nag-withdraw tayo dyan sa ICC. Pero sabi ng ICC, ang investigasyon nila nasasakop mula nung 2011 hanggang 2019, sakop pa tayo. So, ibig sabihin, dahil sakop tayo niyan, meron pa silang jurisdiction na makapag-imbestiga dito. Parang ano lang yan guys, di ba? Parang basketball lang. Kasama ka sa team, naglalaro kayo, di ba? May kalabang kayo. Naglalaro kayo. Ngayon, nung natatambakan na kayo, natatalo na kayo, tumigil ka na, di ba? Sabi mo, tama na. Kasi natatalo kayo, konti na lang yung oras, mukhang wala na kayong kapanapanalo. Parang ganun guys. Hindi mo pwedeng ganun, di ba? Pirmado kasi tayo dyan. Hindi porket iniimbestigan na siya dahil sa EJK, titigil na siya. Kasi yan ang ginawa ni Duterte. Talagang nag-withdraw siya para mahinto yung investigasyon. Yung problema, natapos na kanyang terms. So, kaya naman ngayon, eto na, sinisingil na siya. At dahil din dyan, siyempre, dahil mula nung pumutok yung controversial na confidential fund ni Sara, mula nung hindi siya pinagbigyan, doon saan na hiningi niya 650 million, nagwala na itong si Duterte at inatake yung kamera. Magpasangga ngayon guys, hindi tumitigil. Kaya siguro na-visit na yung mga congressman. Kaya ngayon, nag-file na sila ulit ng resolution number 1477. So yun guys, medyo mabigat to kasi nga posible itong may influensya na
At kung lumusot ito guys, kung lumusot ito sa kamera, kahit ang posisyon ng gobyerno ni BBM, kasi ang posisyon ngayon ng gobyerno na hindi pa rin makiki-cooperate sa ICC. Ganun pa rin ang stand nila. At kung maalala nyo dati pa guys, last year, nauna na nag-file ng resolution itong si dating presidente Gloria Macapagal Arroyo at ilang mga congressman, actually co-sponsor niya itong si Dong Gonzales, di ba? Na pinoproteksyon na nila itong si Duterte na hindi kikilalanin ng ICC at hindi papapasukin para mag-imbestiga. Pero yun na nga, itong si Dong Gonzales na dating National Treasurer ng PDP na partido ni Duterte at kumalas na, di ba? Dahil nga dun sa panlalait sa Kamara, di ba? O pang-aatake ni Duterte. Kaya umalis na sa, lumipat na rin kila Martin Romualdez. Kaya ito ang sabi ng guys, ni Benny Abante, tsaka itong si Rod Gutierrez. Sabi niya, House Resolution calls for government cooperation with ICC. House Committee on Human Rights Chairperson Benny Abante and One Rider Party List Rods Gutierrez have filed House Resolution number 1477 urging the government to extend their full cooperation to the office of the prosecutor of the International Criminal Court with respect to its investigation of any alleged crime within the jurisdiction of the ICC committed in the Philippines in the context of war on drugs. So yun guys, napakalinaw, talagang gusto nila makikooperate. Kasi nga naman guys, di ba, tingnan nyo, kailangan natin to kasi dahil pagdating sa European Union, sa mga West country, may pit sila ganun sa when it comes sa human rights. Kasi di ba, kagaya ngayon, pinaglalaban natin yung West Philippines. Gusto natin kilalanin ng China ang international law o yung UNCLOS at yung napanalunan natin 2016 na arbitral ruling dyan sa The Hague, di ba? Gusto natin kilalanin nyo to kasi yun international law to. Kilalanin nyo, China, amin yan, 200 exclusive economic zone. Huwag kayong papasok dito, territory namin to. Huwag kayong mangisda, huwag kayong magtayo ng anuman. Yan ang pinaglalaban natin sa West Philippines. Dahil yan, pabor sa atin. Di ba? At dahil naman dito sa criminal ICC, dahil hindi pabor, nung panahon ni Duterte, ayaw kilalanin. Pero international law dito, guys. Ayaw ng Pilipinas magpasang ngayon ito si BBM. Ayaw niya kilalanin ng international ICC. Dahil nga kay Duterte, di ba? So, bakit ganun, di ba? So, ngayon, makikita ng international community, bakit ganyan ng Pilipinas? Pagdating pagpabor sa kanila, ini-insist nila na kilalanin, di ba, sa West Philippine Sea, ang arbitral ruling o yung UNCLOS din. Tapos, pagdating sa ICC, ayaw kilalanin, di ba? Mukhang hindi nga tama, guys, kasi lumalabas double standard tayo. At pagpabor lang din tayo kung kaya. Pero kung tutuusin, guys, tignan nyo, kung tutuusin, hindi na ito problema ng gobyerno ni BBM. O, yung problema mismo nating Pilipinas, ng ating bansa. Bakit? Kasi ang sinasakdal dito, ang inimbestigahan, si Duterte, di ba? Siya na yung dapat humarap dyan, siya na yung dapat umayos dyan sa kanyang ginawang problema nung pagdating dito. Hindi na yung ating gobyerno. So, ang tanong dito, bakit pumasok ang ICC? So, una-una guys, kaya pumasok ang ICC, humingi ng tulong yung ating mga kababayan na biktima ng EJK, yung war on drugs ni Duterte. Kasi hindi sila nakakuha ng justice dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon, wala naman nagsasampa ng kaso kay Duterte. Laban dyan, di ba? So ngayon, nung time na yon, humingi ng tulong sa International Criminal Court para na magkaroon ng justisya at walang bias. So ngayon, ibig sabihin yung ICC guys, tumutulong lang sa atin. Hindi porket si Duterte naging presidente, siya na yung punteriya. Hindi. Kung hindi lumapit ang mga kababayan natin biktima ng EJK, hindi naman yung papasok ang ICC sa atin. Nag-gets nyo guys, siyempre, natural, kailangan ng katarungan ng ating mga kababayan.
At nagtataka naman tayo dito sa Duterte, lalong-lalo na nung panahon niya, nag-withdraw siya sa ICC, bakit hindi na lang pinapasok, di ba? Kung talagang yung pinaglaban nila ay nasa tama at wala silang nilalabag na batas. Di ba? Bakit siya natatakot? Akala ko ba matapang to si Duterte na to, di ba? Ganyan pa nga sinyalis na, di ba? Asan na yung ganyan? Harapin niya dapat, di ba? Harapin niya. Kung matapos siya, harapin niya. Ngayon, kung wala naman siyang kinakatakot at malinis ang konsyensya niya at kaya niyang depensahan ng sarili niya, di ba? At kaya niyang depensahan yung pinaglaban ng war on drugs, hindi wala na siyang problema, hindi na siya hinahabol ngayon ng ICC at ng mga kababayan natin na biktima. Di ba? Ganun lang kadali. Ang problema guys, iniiwasan o tinatakasan ni Duterte ang problema niya sa ICC. Di ba? Kahit pumasok na sa ating bansa, kung wala naman talagang ginawang labag sa crime on humanity, against humanity, wala siyang dapat ikabahala, di ba? Ganon din yung mga supporter. Huwag kayong matakot. Dapat kumbinsihin nyo pa nga si Duterte. Sabihin nyo, idol, harapin mo na, papunta nyo na ICC, harapin mo na yan. Alam naman namin na matapang ka. Kaya mong i-depensa yung EJK, war on drugs mo, yan. Wala kang dapat ikabahala. Kayang-kaya mo yan, digong. Dapat mo ganyan, di ba? Ganyan ginagawa nila dapat, di ba? Best president ka, di ba? Yung sinasabi ng mga DDS guys best president. Digong, Pero pagdating sa ICC, tumatakas. Ano ba na klase best president yan? Hindi niya kayang harapin ang kanyang ginawang war on drugs, di ba? Harapin mo na lang. Kasi may edad na siya, di ba? Siyempre, mas maganda may peace of mind siya kung talagang magre-retire siya nung malinis na, di ba? Kaya naman niya kung talagang totoo yung war on drugs na nawala. Walang ginawang paglabag sa humanity against crime, di ba? So, yun ang dapat nating yun ang dapat nating suriin. Na kailangan talaga na harapin ni Duterte yan. Kasi, di ba? Para ipakita sa international law na marunong tayong rumespeto, tumapad sa rule of law lalo na sa international law. Right? So, abangan natin yan guys. Marami pang posibleng mangyari. Abangan natin kung papasya na yan o makakalusot na sa kamera at magbabago na ang stand ng gobyerno ni Marcos. Napapasukin na, makikooperate na, makipagtulungan na. Lalo-lalo na guys, lumabas na si Lima. Walang iba nakakaalam sa ganyan kundi si Dilima. Dahil siya guys, napunta ng Davao 2011 pa lang. Dahil mag-chairman siya ng human rights, di ba? Talagang pinunta niya sa Davao. Dinala pa sa Senado, di ba? Sila Matubato, di ba? Tapos yun, nakulong na nga siya hanggang ngayon. So yan, dahil nakalabas na nga sa baka re-rest back ni kay Duterte. So abangan natin kung ano susunod mangyayari, kung a-approvean ng Kamara yan, o rest back ba nila ito kay Duterte dahil sa pagsasabi na pinakabulok na ayon sa ng gobyerno ang Kamara. Alright guys, ganito naman po, mga niya susunod po. Thank you.